Okay, sige. Pag-usapan muna natin mga kababayan itong pinakabagong nilabas ni Maharlika na ebidensya ng pulboronic. Oo. Pero siguro nakita nyo na ito mga kababayan. Ito yung sinasabi ni Maharlika ng pangatlong dokumento. Na di umano ay may nakakita na sumisinggot si Bonget ng puting pulbos. Teka, andito po sa ating cellphone ang ebidensya na yan. At atin po itong babasahin nang tayo ay magkaalaman. Nasaan na po yun? Hanapin muna natin. Ito. Yan. Okay, ito. Yan. Babasahin natin. So ito, mga kababayan, nandyan po. Okay. Nandyan yung screenshot natin. At kung gusto nyo makita yan, nandoon yan sa page na Buljakan TV at Maharlika Network. Okay? So mga kababayan, before this document, dalawang dokumento na ang ipinakita ni Maharlika at ito po ay galing sa PIDEA. No? May address dito kung saan naka-address ang PIDEA. Tapos ito po ay sinasabing memorandum for Director IIS ba to o II5. Okay? From Investigation Division, subject reported nefarious activities of, okay, may pangalan, and Bongbong Marcos at Bonget, okay, March 10, 2012. This has a reference to the reported nefarious activities of, yan, pangalan, Bongbong Marcos at Bonget with unknown address. Number 2, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some identified male and female companions who were allegedly frequently seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium unit. Okay. So ito mga kababayan, meron daw po na lumutang na ebidensya na nagpapatunay na sila daw po ay sumisinghot. Okay? Oo. Yan. May lumutang na isang personalidad na nagsasabi na nakita daw po niya. At ito pa, frequently. Oo. Frequently, ibig sabihin mga kababayan. Oo. Ano ibig sabihin ng frequently? Madalas. Okay. Madalas mo pa minsan-minsan? Nakalimutan ko na eh. Basta frequently seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs. Nako po. Number 3. Recommended approval of the attached pre-operation report authority to operate, to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Request approval of para 3. Tapos investigation agent tinakpan at may nakalagay na confidential. Yon. Nako po, delikado ito mga kababayan. Mayroon po palang nakakita, lumutang at nag-report. May nag-report na nakita nga daw itong may impluwensyang politiko na ito na sumisinghot ng white powdery substance na hinihinalang sabu-sabu mga kababayan. Eh wala namang ibang wala namang powder na sinisinghot, 'di ba? Oh. Alangan naman gatas, singhutin mo. Alangan naman tawas, singhutin mo. Alangan naman pulbo, singhutin mo. Hindi naman po pwedeng hindi naman sinisinghot 'yun. 'Di ba? So ang katanungan dito, mga kababayan, wala bang mag-i-initiate or wala bang maglalakas ng loob para magkaroon ng Senate inquiry? Kasi napakalaking issue po nito, mga kababayan. Kung yung mga maliliit na issue nga ay pinag-uusapan nyo diyan sa Kongreso, pinag-uusapan nyo diyan sa Senado, ito, mga kababayan, napakalaking iskandalo po nito. 'Di ba?
Napakalaki iskandalo na mismong ang presidente ng Pilipinas ay nadadawi. Di ba? Para magkaalaman kung sino ba talaga ang nagsisinungaling, kung sino ang nagsasabi ng totoo, at para malaman natin kung sino yung impormante na nagpatunay na sila daw ay sumisinggot. At para na rin sa kapakinabangan ng taong bayan at para malaman natin ang katotohanan. Hindi po pwede yung i-deny lang kasi hindi po maliliwanagan doon ang taong bayan kung ganun lang po ang gagawin natin. Unang-una, dininay nyo. Ito po ay napakalaking iskandalo at nagagamit dito yung PIDEA kung sakasakali. Kung totoo itong sinasabi ng PIDEA, mga kababayan, na hindi totoo ito, abay, napakalaking paglalapastangan ito ni Maharlika sa inyong ahensya. Diba? So, kung ito ay hindi totoo, nararapat lamang na si Maharlika ay inyong idemanda. Diba? At hinahamon nga ho kayo ni Maharlika na idemandan nyo siya. Diba? Dapat malaman po ng mga Pilipino ang katotohanan. 'Di ba? Dahil kung i-deny mo lang, sino ba? Kahit sabihin na natin, yung magnanakaw nga, hindi yan umaamin na magnanakaw siya, 'di ba? Walang aamin na ikaw, kahit ako, hindi ko aaminin na ako ay talagang pinagbibintangan ng itong hindi mo kaaya-ayang mga gawain, abay, syempre, pag inamin ko to, masisira ang aking reputasyon. Now, para magkaalaman, sabi nga ni Pangulong Duterte, magpa-drug test, di ba? Napakadali lang naman yan. Napakadaling patotohanan. Halimbawa, kung hindi talaga totoo yan, kung ako, halimbawa, ako sasabihan ni Maharlika ng ganyan at alam ko sa sarili ko na hindi totoo, di ba? Kahit ako pa ang presidente ng Pilipinas, ipapahiya kita. Di ba? Ipapahiya ko si Maharlika. Magpapatawag ako ng mga testigo. Okay? Testigo, magpapadrug test ako publicly. Ipapakita ko sa buong mundo na ako ay negatibo sa pinagbabawal na substance na yan. Madali lang yan, mga kababayan. Di ba? Madali lang yan. Madali lang supalpalin si Maharlika kung hindi totoo ang kanyang mga sinasabi. Madaling supalpalin si Pangulong Duterte kung hindi totoo ang kanyang mga sinasabi. Kung alam mo sa sarili mo na ito ay walang katotohanan, ito ay paninira lamang, ura-urada ako, magpapadrug test ako publicly. Oo. Pag nagpa-drug test siya publicly, mga kababayan, hindi lang si Maharlika ang mapapahiya niya, kundi pati na rin si Pangulong Duterte na sinabi rin na siya ay bangag. Diba? So, now, actually advantage pa ito kay Pangulong Bongbong Marcos kung siya ay magpapa-drug test. Diba? Advantage pa sa kanya ito. Kasi, mapapatunayan niya na si Pangulong Duterte ay sinungaling sa kanyang mga sinasabi. Diba? Ganun lang naman yun, diba, mga kapatid? Kasi ito, kung halimbawa, ayaw magpa-drug test, so, kung yung mga maliliit na problema na hindi apektado ang buong bansa ay pinag-uusapan diyan sa Senado at diyan sa Kongreso, eto, mga kababayan, napakalaking iskandalo at hindi biro po ang inaakusahan dito. So now, kailangan po na malaman ng taong bayan ang katotohanan. Diba? So, kung pa-deny lang tayo, paano malalaman ng taong bayan? Paano mapapanatag ang isipan at damdamin ng kababayan, ng ating mga kababayan, naming mga Pilipino, kung paulit-ulit na sumisiksik sa aming isipan na ang presidente natin ay sumisinghot, di ba? Ngayon, sorry.
Ngayon, di natin masasabi na siya ay bangag, siya ay addict, 'di ba? Kasi wala pang patunay, no? Wala pang patunay. May mga nilalabas na dokumento na i-deny nila, 'di ba? So, ang kaakibat dapat ng pag-deny ay yung ebidensya na hindi talaga. 'Di ba? Oh, kung yung mga ano, 'di ba? Oh, etong si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, na hindi naman eto nakakaapekto sa kalagayan ng ating bansa. Iniimbestigahan nila. Iniimbestigahan sa Senado. So, eto napakalaking iskandalo nito, mga kababayan. So, this needs to be cleared, di ba? Oh, para once and for all, malaman ng taong bayan kung ano talaga yung katotohanan. 'Di ba? Sinasabi nila lagi transparency. So ngayon namin isinisigaw ang sinasabi nyong transparency sa inyong paglilingkod. Diba? Inaakusahan kayo na ganito o ganyan. Pinasinungalingan ninyo. 'Di ba? Pero dapat kailangan may ebidensya. Kailangan may black and white, 'di ba? Oh. Gusto niyo sabay-sabay lahat ng mga Pilipino magpa-drug test eh. Oh. Game tayo diyan, 'di ba? Oh, kasi ito si Pangulong Bongbong Marcos ayaw magpa-drug test. Tinamo ni Pangulong Duterte like 2 months ago and until now wala pa rin, 'di ba? Nung tinanong, tawa lang yung sinagot. Fentanyl lang sinagot. Oh. So once again, mga kababayan, deserve ng mga Pilipino ang katotohanan. Di ba? Kasi ngayon, ako, hindi ako naniniwala na drug addict ang ating presidente. Di ba? Hindi ako naniniwala, mga kababayan. Hindi ako naniniwala. Kahit may mga lumalabas pa, kahit si Pangulong Duterte sinabi, di ba? Kasi wala pa tayo nakikita ng ebidensya eh. Wala pa tayong nakikitang ebidensya. Sabi nga nila, 'di ba? AI ang gumawa nung mga papel na 'yon. AI pala gumawa noon, artificial intelligence, 'di ba? Ang alam kong gumagawa ng mga artificial intelligence na 'yan, mga kababayan, yung ayaw magpakilala. Yung ayaw magpakilala ng kanilang katauhan, 'yan. Halimbawa, pinapalitan yung boses, pinapalitan yung itsura, ganun. Yung mga nakikita nyo na mga false advertisement sa YouTube na paninira sa mga Duterte, yun po ang AI, ganun. Yun po, artificial intelligence in a video form, di ba? So I don't think itong pinapakita ni Marligang dokumento ay gawa ng AI. Hindi pa ako naniniwala doon. Pero ako, hindi ako naniniwala na addict ang presidente natin. Ang tali-talino nga niyan eh. Hindi nagmamanifest sa kanyang pagkatao na tumitira siya. Di ba? So now, kami po ay nananawagan sa mga kongresista at senador na sana naman po ay bigyan niyo po ng kalinawan ang isipan ng bawat isang Pilipino. Kasi ang daming supporter ni Maharlika, 'di ba? Ang daming nakakapanood, halos 100,000. Then iba pa yung mga nagre-re-upload ng video niya, 'di ba? Iba pa yung mga nanonood sa TikTok, iba pa yung nasa Twitter, iba pa yung nasa Instagram. So maraming Pilipino ang nangangamba, 'di ba? Nangangamba sa pag-iisip na nakakapag-isip pa ba ng maayos ang ating presidente na kung siya ay sumisinghot, 'di ba? So ang maganda niyan, patunayan na hindi talaga, 'di ba? Hindi ba pwedeng yung i-deny lang tapos hindi mo sasagutin, isasagot mo fentanyl tapos tatawa lang. Hindi po pwede yung gano'n. Dapat, mga kababayan, drug test. Do you agree, mga kababayan?
Do you agree na magpa-drug test ang ating presidente? Oo.